Ate Mamis. At hihingi ng permit si Brother Robert na ma-vlog yung iyong pagbabahagi. Okay ba? Para maririnig din ng iba. Wala namang pangit sa mga salita ng Diyos. No? Lahat ng ating pagbabahagi, napakaganda at kalugod-lugod. No? Yan. So, muli nga po natin maririnig na naman talagang ang buwan ng Pebrero ay buwan ng Feb-ibig. Ano po? Na talagang kumbagay, bugbog sarado na nga tayo, ano po, sa mga salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig. So, nawa naman ay talagang yung pag-ibig na yan ay narito na talaga sa ating mga puso. No? So, lagi tayong ma-remind. So, hindi lamang siguro sa buwan ng Pebrero o hindi sa bawat araw. No? Na ma-remind tayo na yan ang two greatest commandments ng ating Panginoon. No? Command sa pag-uutos sa atin na napakahalaga. Pero dito, ayon sa binasa naman sa 1 John 1:9, this is about forgiveness. Ano po? Pagpapatawad. Yan. Sabi nga ay, kung ipapahayag natin sa ating Panginoon ng ating mga kasalanan, so kailangan nating sabihin kung ano yung ating mga kasalanan. Pero bago natin sabihin, dapat may realization tayo sa ating mga sarili. Kasi may mga tao na dahil nga sa pride, hindi matanggap na siya ay may nagkasala. Ano po? Sabihin pa, halimbawa, hindi naman ako may kasalanan siya naman Pero kung i-analyze at i-assess yung sarili, may part din, may bahagi rin tayo kung bakit nagkaganoon ang mga pangyayari. Diba? So, una sa lahat, siguro nga, ay tingnan natin yung sarili natin. Bakit nagkaganoon kaya? Meron ba akong nagawang mali? At kung may kamalian tayong nagawa, napakabuti ng Diyos dahil ibinigay niya sa atin itong salitang ito na 1 John 1:9 na kailangan lamang nating ipahayag ang ating mga kasalanan. Sabihin natin sa Kanya, we confess it directly to God doon sa pagkakasalang yun. At anong Kanyang gagawin? Lilinisin at patatawarin daw tayo. Imagine, lilinisin at patatawarin tayo. So, ibig sabihin, napatawad na tayo, malinis na ang ating puso. So, mawawala yung burden na nakabigat, no? Nakabigat dun sa ating balikat. Kasi, lalo't alam nating kasalanan ang ginawa natin, mahirap din yun, no? Bilang isang Kristiyano. Pero nandun pa rin nga yung pride natin, no? Na, hindi nga may kasalanan bakit ako malulungkot o bakit ako magbobori? Samantalang di naman ako. Pero kung alam natin na we are a part ng pagkakasalang yon, no? Bakit nagkaganoon ang mga sitwasyon, pag naihingi natin ito ng kapatawaran sa Panginoon, delete na. Aalisin na natin yun para mas meron tayong kagalakan. At ang sabi pa doon, lilinisin, patatawarin pa dahil siya ay tapat at matuwid. Diba? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung ano man ang sinasabi niya sa banal na aklat ay talagang ginagawa niya. Pero tayong mga tao, hindi mapagkakatiwalaan kung minsan doon sa ating mga sinasabi. Nawawala ang ating palabra de honor. Lalo na mga politiko na broken promises. Sabihin pa natin, sinabi ko ba yun? Ayan, lalo yung mga senior, may dahilan na
Kasi may senior moment ako noon, kaya hindi ko na yata naalaman yun. Nalibutan na, ano po. Ayan, ano. So, yung ating commitment sa ating Panginoon, no, lagi natin aalalahanin yun, ano po. Dahil ang Diyos natin tapat, at kailangan tayo ay tapat din, ano po. Ang Diyos daw natin ay matuwid, righteous, no? Righteous. So, kung ano man ang ginagawa natin sa ating buhay, may it be right, may it be wrong, ang Diyos ang bahala sa atin. Ano po? Righteous kasi siya eh. Kapag nagkasala ka, sabi nga maliit man o malaking pagkakasala, kasalanan pa rin yun. At may consequence. May consequence. We have to expect na mayroong consequence. Kasi mababasa natin sa mga Bible character, kahit pa favorite ni Lord, si David, pero meron pa rin consequence na nangyayari. Ano po? So, ganun din sa ating buhay. Okay? Ayan. So, doon sa paggawa naman ng kasalanan, dalawang uri, sabi nga ni Ate Nani, sa isip, sa salita, at sa gawa, tayo ay nagkakasala. Kadalasan na yung isip eh. No? Kaya pagka tayo nakapag-isip ng masama, idilitagan natin by the word of God. No? Kasi talagang makasalanan itong isip natin. No? Minsan kaagad-agad, pag naramdaman natin, lalo yung puso, dahil sinabi naman, ang puso yung mandaraya, naramdaman natin, tapos pumunta sa isip natin, ayan, ay di tayo nga ay nagkakasala na. Nakita lamang natin isang tao kaagad ay iba yung kaisipan natin. Parang napasimangot lamang yung isang tao, iba na agad ang pag-iisip natin. Diba? Ay, sobra talaga yung isip na yan. Kaya kailangan talagang busog tayo sa salita ng Diyos para ma-erase natin yung masasamang kaisipan. Yan. Sa salita, so alam na naman natin yan, no? Na ang masasamang salita, nakakasakit sa kapwa, medyo iiwasan natin yon at medyo ilo-lower natin yung pitch natin. Kasi minsan yung pagkakaroon ng high pitch, masyadong mataas na boses, na pagkakamalang ka, no? Diba? Na may misinterpret. Talagang ganito, sasabihin natin lumaki ako sa tabi ng dagat, dahil ang boses ko talagang napakalakas. Tayo lumaki sa tabi ng tubigan, walang kapitbahay. Kaya kung mag-usap ay para talagang nag-aaway. Diba? So yun. So meron naman, pag nakausap mo, yung isa namang mahinahon at mahina lamang ang boses, isasabihin ay eh, sabi sa Batangas, pag mga Batanggenyo, no, sila daw kung magsalita talaga ay malalakas at saka parang mga paangil. Yan, ano, sabing karakteristik daw ng mga Batanggenyo, pero hindi naman lahat Mga kilala ko mga Batanggenyo, hindi naman ganun magsalita, no? So, kahit naman hindi taga Batangas, meron ganun din. Pare-pareho lang ako, ano po, siguro yung kinagisnan, yung background ng isang tao, kung saan lumaki. Kasi kung ang pamilya mo yung pamilya ng mahihina ang boses, hindi magiging malakas ang boses mo doon. Pero kung ang kinalakhan mo ay pamilya na talagang laging sigawan, ay di malakas din ang boses mo. Ayan, ano po. Yan. Salita at sa gawa, syempre. Kitang-kita naman. No? Sasabihin, cook by the out. Talagang kailangan may pruweba dahil talagang kaya nga may CCTV para makikita sa gawa kung sino yung hindi talaga gumagawa ng tama. Pero may another sin. Ang another sin ay yung hindi naman paggawa ng mabuti. Ayan. So, that's another type. Ano po, yung hindi paggawa ng mabuti, kasalanan din yun. Alam mong dapat gawin, pero hindi mo ginawa. Alam mong dapat ay tayo ay maging alagad at magbahagi ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Diba? So, lahat yun ay maiisip natin na hindi rin tama. So, kasalanan pa rin. Kaya, walang tao na makapagsasabi na siya ay walang kasalanan. Talagang lahat tayo ay nagkakasala. No? Isang matanda, natatawid sa karsada, no? Nasa isip mo na kailangan kong tulungan. Pero hindi mo naman ginawa, hindi mo tinulungan. Nagkasala ka, sabi ng Holy Spirit, tulungan mo. No? Halimbawa, may bigayan, marami ka naman pera. Ang binigay mo kaunti lang.
Sabi ng Holy Spirit, "Ay, bigyan mo siya ng ano, ganitong kalaki." Naku, sabi nung kabila, "Wag, uuubos ang pera mo, marami ka pang bibili."